Do'n naman sa mga nagtatanong kung paano ko ginagawa itong video na 'to, na kina-capture ko kung ano yung nandoon sa screen. Kumbaga, "Uy, paano 'to?" 'Di ba? Siyempre una kailangan natin ng software para mangyari 'yun, 'no. Ang ginagamit kong software, ito 'no, Microsoft Expression Encoder 4. Actually libre lang siya, libre lang siya. Ilalagay ko rin yung link doon sa description, i-download nyo, libre lang siya. May lalabas siyang serial pero ituloy mo lang yung installation, no? So, pag na-download mo na, install mo, pag na-install mo na, lalabas na tong ganitong dalawa, no? Or nasa all programs, ito na all programs. Tapos dito sa expressions, yan, dalawa yan, no? Itong screen capture, tsaka itong encoder. Itong screen capture, ito yung usually ginagamit ko sa ngayon, no? Ito yan, kung titignan natin, ito yan, no? Yan. Kasi automatic siyang nagmi-minimize kapag may ginagawa ka na. No? Yun yung software na yun pag binuksan mo. Ayan. Ito siya. No? Kasi gumagana siya kaya hindi natin maano. Tapos, pagkatapos ng, kaya tapos ka nang gumawa ng ganitong video, no, yung sa encoder, dito mo rin siya i-stop. Yan. Pipindutin mo tong stop, tapos stop na siya, or na kaya yung shortcut keys kung nakikita natin. Tapos, pagtapos mong ma-record, dito siya napupunta sa folder ng My Documents, no. Punta ka ng Start, tapos Documents. Makikita mo yung folder ng expression, no. Kita mo, click mo yung expression encoder, dito siya lalabas, no, sa screen capture output, sa My Documents, screen capture output. Ngayon, pag binuksan mo yan, ang file na yan, yung extension file niya, yung extension file niya, .xesc, no? Hindi mo siya mako-convert ng kung kahit anong video converter kasi hindi pa siya multimedia file talaga. So, kailangan mong gawin doon para maka-capture ka pagkatapos mong mag-capture ng kahit ano, laro, kasi pwede yun, basta anong ginagawa mo, naka-minimize siya, pwede mong i-capture, no? Basta anong ginagawa mo dun kahit anong mang ginagawa mo sa screen mo dun. Ngayon, para maging multimedia file to, ngayon mo gagamitin itong nandito sa may di ba, pumasok tayo ng may documents, expression, dito tayo sa screen capture output. Ngayon natin gagamitin itong encoder. Yan. Kung anong file yung kinapture niya, yun din yung gagamitin mo encoder, yung sa expressions din. So, transcoding project para ma-encode mo siya na maging WMV, maging video file siya. No? Yari, for example, ito. Lagay mo siya rito. At, ito gamitin natin. Kasi na-delete ko na tong file na yun itong kanina So, ito yung video kong ginawa. For example, kaya sumobra ka o nagkamali ka, dito mo siya puputulin. Pagtapos nun, pindutin mo yung encode, no? Pag in-encode mo siya, yan, mag-e-encode siya. Pero, na-encode ko na kasi yun So, exit ko na. No? Pag-exit, wag nyo nang i-save yung, yung project kasi magiging raw lang yun magiging hilaw na file lang siya dyan. So, hindi na importante. No nyo na lang, huwag nyo na lang i-save. Kasi pagkatapos ng encode, dito na yan sa output, lalabas. Sa My Documents, Expression, output, lalabas yan. No? Dito sa pinakataas lagi. No? Ano yun? Nawawala. Ay, hindi ko kasi pala tinapos. Ayan, magiging ganito na siya. Ayan. Ang extension file niya, ito na, WMV na, no? Pwede mo na siyang i-upload sa YouTube. So, yun yung ginagamit ko na software para ma-capture ko kung anong ginagawa ko sa screen. Diba? Alright.